Suportado naman ni House Speaker Martin Romualdez ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging bukas sa publiko ang Bicameral Conference Committee. Ito ay para maging transparent ang deliberasyon sa publiko at mapanagot rin ang sinubang tiwaling opisyal. Ang buong detalye ihahatid yan sa atin ni Julian Bunag. Live rin mula sa Batasang Pambansa. Julian. Princess, isang makasaysayan na maituturing ang inanunsyo ni House Speaker Martin Romualdez sa kanyang talumpati sa regular session ng 20th Congress. Ayon sa kanya, mas magiging bukas sa publiko ang paggawa ng national budget para sa susunod na taon. We will open the bicameral conference to civil society observers. This is indeed a historic first because transparency is not just a value, it is a weapon against corruption. Yan ang mariing inihayag ni House Speaker Martin Romualdez sa kanyang naging talumpati sa kakabukas lang na regular session ng 20th Congress. Ayon kay Speaker Romualdez, paiigtingin nila ang pag-aksyon laban sa kabagalan, pag-aaksaya ng alokasyon at kapabayaan sa pondo ng bayan. Ito aniya ay bilang pagtugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA. And we take to heart his call, his frustration even, about the lingering shadow of corruption in our institutions. As Speaker, I share his concern and I accept his challenge, not with defensiveness but with determination. Ayon pa sa leader ng Kamara, ilan sa kanilang tututukan ng pansin ay ang mga issue gaya ng ghost projects, bloated contracts, underspending at abuse of discretion sa fund realignment at procurement. Patuloy din anila silang maghahain ng mga panukalang batas sa Kongreso na magpapalakas sa public viewing at real-time monitoring sa mga ahensya ng gobyerno. Mariin namang kinundinan ng Kamara ang mga aligasyon ni Senate President Francis Chis Escudero hinggil sa isyung ang Kongreso ang nasa likod ng mga ulat ng kumukwestiyon sa umano'y insertion sa 2025 national budget. Ang tanong naman po ay tinatanong kay Senate President Chis, bakit po sa amin po binabato ang tanong, bakit pag may mga criticism sa kanya, tinataasan niya ng kilay ang House of Representatives. Dagdag pa ni Attorney Abante, wala siyang alam sa CCTV footage na kumakalat online kung saan makikitang bumisita umano si Senator Escudero sa Kamara para tiyaking pasok sa final bicameral report ang budget insertion. I cannot comment on the CCTV issue. Siguro yung tanong, bakit nga siya nandito? Kung tungkol yan sa BICAM. Binigyang diin din ni Abante na hindi nakikialam si Speaker Romualdez sa deliberasyon ng Bicameral Conference Committee tungkol sa national budget ng bansa. Samantala, nilinaw naman ni Attorney Abante na malaya si Navotas City Representative Toby Tiangco na maglahad ng mga issue at magbigay ng suhestyon kaugnay sa pagbabago sa internal rules ng Kamara gaya ng paglikha ng small committee na siyang tumatanggap ng mga amyenda sa panukalang budget. Ngayon, tungkol naman po sa sinasabi ni Congressman Tiangco na bubuwagin yung sinasabi niyang small committee, nasa karapatan din po niya bilang isang miyembro ng Kamara para maghain ng angkop na motion sa plenary para magkaroon ng tamang guidelines ang House. Pinabulaanan din niya ang naging pahayag ni Representative Tiangco na kontrolado ng opisina ni Speaker Romualdez ang alokasyon ng pondo para sa mga programang nasa ilalim ng mga kagawaran ng gobyerno. Ang mga departments pa rin po ang may hawak ng kanilang pondo at paano nila i-implement ang mga programa under their agencies. Princess, sa panig naman ng Department of Budget and Management sa pangunguna ni DBM Secretary Amena Pangandaman, sisiguraduhin nila na magiging accountable at transparent ang gobyerno pagdating sa budget. Ito ay para mabilis na maramdaman ng taong bayan ang benepisyo ng inilaang pondo para sa bawat proyekto. At yan lamang muna ang pinakahuling update para sa Totoong Balita.